Hello mga ka-sweets! Grabe, sobrang tagal kong walang vlog ng mga cakes ko. Sayang yung ibang mga cakes ko na ginawa na hindi ko nga nagagawa ng vlog dahil naiinis ako dito sa cellphone ko. Laging full memory. So, tinanggal ko yung CapCut ko. So, wala akong pang-edit. So, ngayon, dinownload ko na ulit yung CapCut. Kaya, eto, back to edit na naman tayo and back to vlog na naman ng mga cakes ko na ginagawa. So, mabablog ko na sila talaga ngayon. Ang nag-order pala ng cake ko ay bali friend yata siya ni Aprilyn Escoton. Recommend lang tayo ni Aprilyn. Ayan, kaya shout out sa'yo Aprilyn. Thank you sa pag-recommend mo sa akin. So, ang size pala ng cake na ginagawa ko ngayon ay 8x4. Tapos, Choco Moist cake to dahil request nga ni client. And then, nakakatuwa nga, puro Choco Moist na talaga yung request sa akin ngayon. Dati, hindi nila na-appreciate yung Choco Moist. Yung moist chocolate cake, hindi nila na-appreciate kasi compare mo to sa chiffon cake, mas matigas talaga yung moist chocolate cake, 'di ba? So kung hindi ka talaga sanay, kung nasanay tayo na bumibili sa mga Goldilocks sa thread ribbon ng cake, 'di ba? Yung mga cakes nila is mga chiffon talaga, malalambot. So pag nasanay tayo doon at hindi tayo sanay sa mga order natin sa mga home baker na moist chocolate, medyo mas matigas talaga siya, mas siksik talaga siya, pero mas masarap talaga yung moist chocolate cake compare sa mga chiffon cake na parang puro hangin na lang talaga siya, hindi ka talaga mabubusog. Ito, yung cake na to, isang slice pa lang na to, busog na busog ka na talaga. So, moist chocolate cake, tapos yung filling nito is caramel, tapos ito yung soft icing na ginagamit natin dyan ay whip it. Ang bigay ko pala dito sa cake ay 2K. 2K to kasi 8x4, tapos printable toppers lang siya. Yes, ganun na, tumaas na po talaga yung cake natin. Dati, yung customized cake ko na 8x4, dati 1.5 lang. Ngayon 2K na kasi hindi na po talaga siya kaya. Tapos kapag fondant, talaga nag-range na siya ng 3,000 na talaga yung 8x4 kasi hindi na talaga kayang ibigay ng mas mababa. Sobrang taas na talaga ng mga ingredients. Tumaas pa ulit. Etong year na to, parang 3 beses yatang nag-increase yung mga ingredients na ginagamit ko. Ginagamit namin mga baker 3 times talaga. Yung kokwa, grabe talaga yung itinaas ng kokwa ngayon is 1,000 plus na talaga. So talagang hindi na carry na. So syempre pa nagtaas yung mga ingredients. Nung unang taas, okay pa, hindi pa ako nagtaas, kaya ko pa. Pangalawang taas, kaya ko pa, hindi rin ako nagtaas. Pero pangatlong taas na ng ingredients, hindi na kaya talagang nagtaas na talaga ako ng price. So, balik pala tayo dito sa cake. Etong design na to, may pinagaya sa akin si client. Ginaya ko lang kung ano yung cake design na binigay ni client sa akin. Sobrang simple lang naman yung design na to. And napakaganda din ang kinalabasan ng cake. At syempre, natuwa din naman si client. And nagustuhan niya yung lasa ng cake natin. Nasarapan sila. Natuwa nga ako kay client, yung nag-order sa akin, kasi nung binigay ko yung price, akala ko talaga mamamahalan sila, kasi sabi ko parang kahit nga ako, parang naisip ko, parang mahal talaga siya sa 2K, and soft icing lang siya, and 8x4 lang siya. Nagulat ako, sabi ni client, na may mas mahal pa daw sila na pag-inquiran, mas mahal pa daw, so kaya sa akin sila napunta dahil nga, mas mababa pa ako, o diba, mas mababa pa talaga ako. So, talagang grabe na kasi talaga, mataas talaga kasi ngayon ng mga ingredients, kaya talagang expected yun na talaga pa nag-inquire kayo ng mga cakes, matataas talaga yung price. So, eto, katulad nito, sobrang simple lang yung design nito, tapos paper print toppers lang ha. Dati yung 2,000 ko, fondant na yon, full fondant na, pero ngayon, icing pa lang yan, 2,000 na. So, ganun talaga na yung mga presyuhan ng mga cakes natin ngayon. Etong price naman na to ay para sa mga customized cake. Katulad ng halimbawa may papagaya kayong cake, ayun, customized na yon. May mga papagaya kayo, may mga design na siya, may mga color na siya. Yun talaga, yung nagre-range na talaga ng 2,000 pataas. Pero kung gusto niyo naman na parang mga red ribbon and Goldilocks na price, meron din naman tayo. Pero hindi kayo pwedeng pumili ng design na gusto ninyo. Ako na yung bahala sa design, and ang gagamitin kong icing doon ay hindi na rin pwede itong mga icing na ginagamit ko sa customized kasi mahal to sobra. So ang gagamitin ko lang is yung mga
homemade na icing na chocolate fudge, yung katulad sa Red Ribbon, kalasang kalasa, ganun na ganun. Meron tayong ganun. Chocolate fudge, o kung gusto nyo, meron din tayong mga yema cake, ganyan. Ayan, nag-range naman yon ng 500 to 700 pataas. Basta presyo lang din, kapresyo lang din siya na mga Goldilocks and Red Ribbon kung wala talagang budget para sa customize. Pwede din kung gusto nyo palagyan ng mga printable toppers, ayan, pwede din yung palagyan ng mga team ng a-add lang tayo doon ng 100 pesos. Syempre ipapaprint natin yung mga toppers. Pero mas masarap pa rin talaga yung mga homemade na icing, like buttercream. Yung buttercream kasi sobrang mahal talaga nun, mahirap talaga. So, kailangan doon, kapresyo na rin talaga siya ng customized cake kapag ka buttercream ang gagamitin. Kasi mahal talaga yung mga butter, di ba? Tapos, actually, mas masarap pa talaga yung mga American buttercream, tsaka yung mga yema cake, ayan, yung mga chocolate fudge. Ako, mas nasasarapan pa ako doon kesa dito sa mga whippet na binibili namin na icing na to. Mas nasasarapan pa ako sa mga homemade talaga. At tsaka yon, talagang walang preservatives talaga yon. Kaya lang pag customized cake talaga, so kailangan namin talagang gamitin tong whippet na icing dahil stable to kahit saan ito ibiyahe, hindi to masisira. Sobrang stable talaga. So ito talaga yung ginagamit sa mga customized cake. Ang dami ko na sinabi, tapos na pala yung cake natin. Daw, diba? Sobrang simple lang ng design niya, pero ang cutie, ang ganda, talagang matutuwa yung mga bata kapag ganito talaga yung design ng mga cake nila. Thank you for watching mga ka-sweets. Bye-bye!